Hollywood TV. Marahas na nagpahid ng mga mata si Liza, saka padarag na lumabas ng clips. Bumitiw na siya mula sa braso ni Will at nagtungo sa office room. Sumunod ito roon. Wala kang nasasabi sa aking may nakaraan kayo ni Liza. Hindi niya naiwasang himutok pagkaupo niya sa kanyang swivel chair. Walang namagitan anumang klase ng romansa sa amin. Depensa ni Will na nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Napahawak si Max sa noon niya. Ngayon ay naaalala na niya ang kwento noon ni Liza na na-inlove nga rito si Will. Itinatuan na lamang niya iyon na si Liza sa kanyang nagsisinungaling ito sa kanya at sasabihing bading si Will. But were you in love with her? Honey, why does it matter now? He asked her back in an impatient yet calm voice. Well, it matters to me. Asik niya. Yes, I was in love with her. Pag-amin nito. Nagtapat ako ng pag-ibig sa kanya ko noon at hindi niya ako sineryoso. At mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, hindi ba? Hindi ko na siya mahal, Max. Umiling siya. Sigurado ka? Iyon ang dahilan kaya ka pumayag na magpanggap na bading upang protektahan siya mula kay Bernard. Iyon din ang dahilan kaya hindi ka makalet go sa katotohanang ikakasal na siya. I don't love her anymore. Giit ni Will. Why is it hard for you to accept it? Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. But you didn't tell me about your feelings for her. What for, honey? I've already realized that my feelings for her belongs in the past. They're totally gone. Kaibigan na lang ang turing ko sa kanya. That's why I still care about her. Oh, really? Lumapit ito sa kinauupuan niya. Bakit ka ba nagkakaganyan, Max? Mula na may mangyari sa atin ay parang nag-iba ng trato mo sa akin. Of course, nag-iba ng trato ko sa'yo. I just lost my virginity to you. At gusto mo ng pagsisihan iyon? Iyon ba ang dahilan kaya ayaw mo nang maulit ang mangyari iyon? Whatever happened to your whole speech about taking chances, Max? Bakit dinadaga na yata ng dibdib mo ngayon? I already took my chances with you, Will. Did you just talk in the past tense, baby? Well, I won't accept it. Ayokong dito na lang matatapos ang lahat. Hindi ako papayag. I already told you, pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa at patuloy kong panghahawakan niyon. Nang tangkain nitong hawakan ng pisngi niya, ay mabilis na tinapik niya palayo ang kamay nito. No, we don't feel the same way, mariing sabi niya. Pinigil ang mapipintong pagkabasag ng boses. Binuksan niya ang laptop sa ibabaw ng mesa. If you don't mind, gusto ko muna mapag-isa. May gagawin pa ako. Pagtataboy niya rito. Malungkot na nagkulong si Will sa kanyang kwarto sa kanilang bahay sa Imos buong maghapon. 3 araw na siyang hindi kinakausap ni Max kahit sa telepono man lang. Mahigpit din ang bilin nito sa kanya na huwag itong puntahan sa bahay nito o sa clips. Ngunit hindi naman ito tahasang nakikipaghiwalay sa kanya. Maybe she needed some space. Nang dahil sa pakikialam niya sa issue ni Liza at Bernard ay masisira pa yata ang love life niyang unang beses siyang nagkaroon. He thought he already had her, pero nasaktan siya nang parang pinagsisisihan ni Max ang nangyari sa kanila. That sweet euphoric moment that he considered the most beautiful and magical thing that had ever happened to him. At mas nasaktan siya nang aminin nito sa kanyang hindi sila pareho ng nararamdaman para sa isa't isa. Kung kailan naamin na niya sa sariling higit pa sa atraksyon at pagnanasa ang nararamdaman niya para dito. Kinabukasan ay bumiyahe siya pabalik sa Maynila dahil napag-usapan nilang may-ari ng The Hive ang gagawing opening ng kanilang branch sa Marikina. Kakatapos lamang ng meeting nang may tumawag sa kanya. It was Liza. Malamig siyang nag-hello rito. I'm sorry, Will. Bungad agad nito sa kanya. I don't want to push you or my family away but napahigbi ito. Gusto ko lang naman maging masaya. Liza, sa palagay mo ba ayaw ka naming maging masaya kaya lahat kami tumututor kay Bernard?
We just don't want to see you get hurt. I know. It's just that mahal na mahal ko si Bernard at gusto kong patuloy na sumugal para sa kanya. Umaasa akong magbabago rin siya sa isang araw. I just don't want to let go. Nasabi ko na sa iyo ang lahat na pwede kong sabihin, Liza. Sa huli, ikaw pa rin ang masusunod. Sana lang ay dumating ang araw na sasabihin mo sa aking tama ang desisyon. At that it was all worth it. I just want to see you happy. Thank you, Will. Just always be there for me, please. Itinakwil na ako ng parents ko dahil si Bernard ang pinili ko. Naiiyak na sabi nito. I will. Nakatiimbagang nasabi niya. Siya nga pala, may rehearsal tayo this coming Wednesday sa church. Medyo napaaga ng schedule kasi maraming gagamit sa simbahang iyon this coming days. Okay, what time? After lunch, pakisabi na lang kay Max please. I want both of you to be there. Nang magpaalam sila, ay si Max ang sunod na tinawagan niya. Nasa labas siya noon ng The Hive at napangiti siya nang mapansing nasa ilalim siya ng lamppost, the same spot where he and Max almost kissed for the first time. Hindi ako pupunta. Maghanap na lang kamo siya ng kapalit ko sa pwesto. Mataray na sabi ni Max nang ibalita niya rito ang bili ni Liza. Max, kailangan tayo ni Liza ngayon, okay? Itinakwil na siya ng lahat ng mga magulang niya. The last things she needs right now are angry friends. Bakit? Hindi ba siya galit sa akin? Hindi. Alam mo naman ang dahilan ng lahat ng to. Bernard is controlling her. That boy? Lalong hindi ko naman maaatim na maglakad sa simbahan na nasa harap ng altar ang Bernard na yon. Baka hindi ako makapagpigil sa galit at mabato ko siya ng detakungkong sapatos. Tumawa si Will. He had always loved her festiness, his sweet and little fighter. You'll be walking with me, baby. Pipigilan kita sa paghuhuramentado mo. Pabirong sabi niya. Please say yes. Kung ayaw mong gawin para kay Liza, you can at least do it for me. Pangumbinsi niya rito. Fine. Yes, I'll do it for you. Max, are we okay now? Umaasam ang boses na tanong niya rito. I want to see you really bad. I've missed you. Magkita na lang tayo sa rehearsal, Will. Napabuntong hininga na lamang siya nang mawala na ito sa kabilang linya. Hindi nagbibiro si Will sa sinabi nito kay Max na itinakwil na si Liza ng mga magulang nito. Wala ang mga ito sa wedding rehearsal. Masisisi ba niya mga iyon? Nag-iisang anak si Liza at ngayon ay pakakasal ito sa isang lalaking may ideya yatang package deal sa isang relasyon na ang karahasan. Ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng simbahan, katabi ng Ford territory ni Will. Matigas siyang tumanggi rito kanina nang sabihin nitong susunduin siya sa pagpunta ng simbahan. Nakapila na sa harap ang malaking simbahan ang mga magmamarcha sa entourage. Inaayos sa mga iyon ng 2 tauhan ng wedding organizer na binayaran ni Liza upang mag-assist sa okasyon. Nang papalapit siya sa mga ito, nakita niya si Liza na malungkot na nasa hulihan ng pila. Mugto ang mga mata nito. Kung hindi siya nagkakamali, ay may pasa ito sa pisngin na hindi kinayang itago ng face powder na gamit nito. Malamlam na ngumiti ito sa kanya nang matanaw siya. Max's heart instantly melted. Hindi pala niya kayang nakikitang nasa miserableng kalagayan ng kaibigan niya. Oo, kaibigan pa rin ang turing niya kay Liza. Hindi na yata mababago iyon. At ang lalaking pa rin ang simbahan. Iyon ang hindi talaga magbabago. Itaga na lang niya sa lahat ng mga bato. Nakangiting inilahad ni Will ang kanang kamay sa kanya. Nang makita siyang papalapit, he was smiling at her so tenderly, and it was evident in his eyes that he really missed her a lot. Kusang ngumiti ang kanyang mga labi at napuno ng kagalakan ang kanyang dibdib. Here is the man that I'm so in love with. Bahala na talaga. May takot at pangamba man siyang nadarama, ay patuloy pa rin siyang susugal. Ang alam niya ay masaya siyang kapiling si Will. Kahit walang kasiguruhan ang pagtutunguhan ng kanilang relasyon, o kung relasyon nga bang matatawag iyon. He was worth it all.
Good luck na lang sa puso niya. Wala pa naman siyang nababalitang namatay sa heartache. Isang dipa na lamang ang layo niya mula kay Will at akmang aabutin niya ang kamay nito nang may isang kamay na mabilis na humawak doon. "Take me away from here, Will," frantic na sabi ni Liza, sabay hila sa kamay ni Will. "Right now, please." Napanganga siya kasama pa ang mga tao roon sa bilis ng pangyayari. Lumingon sa kanya saglit si Will at muntik pa itong matapilok habang nagpapahila ito kay Liza. Mabilis na sumakay ang mga ito sa Ford Territory bago pa abutan ni Bernard. Nagmumurang naiwan sa harap ng simbahan ng groom habang mabilis na pinasibad ng groomsman ang kotse sakay ang bride. "Akala nyo makakalayo kayo sa akin?" Galit na sabi ni Bernard at akmang tutunguhin nito ang kotse nito. Pagpihit nito ng tayo ay humarasang siyang nadaraanan nito at walang sabi-sabing tinuhod ito sa pagitan ng mga hita nito. Napaluhod ito, umaringking sa sakit. Walang sumaklolo rito, maski ang mga kamag-anakan nitong kasali sa entourage. "Sana hindi na magpatuloy ang mga lahi mo sa mundo," asik niya kay Bernard bago niya ito nilayasan. 2 araw nang nakakaraan, ngunit wala pa ring balitang natatanggap si Max mula kina Will at Liza. Wala man ng tawag o text message sa mga ito sa kanya. Kung ano-ano na tuloy ang naiisip niya, ngunit pilit na kinalma na lamang niya ang sarili. Labas na siya roon kung ano ang balak gawin ni Will at Liza. Maybe they just took off, eloped. Ayaw na niyang mag-isip. Umaasa na lamang siyang tuluyan ng nagising si Liza at iwan na si Bernard. Masaya na siya roon. Ang isiping hindi na masasaktan kailanman ng lalaking iyon ng kaibigan niya. Kahit pa malaking parte pa rin ng pagkatao niya ang tila nakabitin sa maraming katanungan. Isang gabi, pinapatila muna niya ang malakas na ulan bago siya umuwi. Kasama niya sa clip si Sarcy na makikisakay raw sa kanya pa uwi. Nasa opisina siya ng mga oras na iyon at naisip niyang tawagan ang mga kanyang ina sa Australia. As usual, kinulit na naman siya nito tungkol sa pagbebenta ng salon. "Ma, ilang beses na natin ito napag-usapan. Hindi ba?" "Alam ko, nak. Nakukonsensya lang naman ako na heto ako at buhay donya rito at ikaw naman ay nandyan pa rin sa Pilipinas at nagtatrabaho." Napangiti si Max. "Hindi niyo ako pinalaking tamad, remember? At saka deserve niyo na ang buhay na tinatamasa niyo ngayon. Kulang pang kabayaran yan sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin." "Pero kailan ka naman magbabakasyon dito, nak? Yung mahaba ha? Pwede mo namang iwanan kay Sarcy ang salon." "Iyon nga ang dahilan kaya ako tumawag sa inyo. Baka next month makakapunta na ako riyan. Mag-e-ermita niya ako ng matagal sa rancho ni Uncle Barry." Uncle Barry ang tawag sa niya sa asawang Aussie ng kanyang ina. Masaya siya para sa kanyang mama dahil nakatagpo ito ng lalaking tunay na nagmamahal dito. Sayang lang at hindi na pwede magkaanak ang mga ito. Gusto pa naman niya magkaroon ng kapatid na half-breed. "Ma, thank you ha." "Thank you saan?" "Sa lahat-lahat. Sa pagsilang niyo sa akin, sa pagpapalaki niyo sa akin." Namasa ang kanyang mga mata. "You're the greatest mom on earth and I love you so much." "Max, buntis ka ba?" "What? Of course not." Napahalakak tuloy siya kahit may luha sa mga mata. "Ma naman." "Ayan, sinisira niyo tuloy ang best dramatic actress moment ko." "Kinikilabutan ako sa iyo eh. Ganyan-ganyan din ang banat ko nun sa lola mo nang ipinagbuntis kita." Sabay silang nagkatawanan. Nagpaalam na siya rito nang kumatok sa pinto ang opisina at sumilip doon si Sarcy. "Max, may humabol tayong customer," sabi nito sa kanya. "Hindi ba sarado na tayo? Bukas na lang kamo," sabi niya. "Nakalimutan ko ilagay ang close sign sa labas ng pinto eh," sabi ni Sarcy. Saka pinapasok ko na siya. Nasa shampoo area na siya. Pakiasikaso naman at magsi-CR lang ako sandali. Please. Tumayo na si Max. "Oo na." Napatda si Max nang mapagsino ang nasa shampoo area. Nakaupo na ito roon at tila hinihintay talaga siya. "What are you doing here, Will?" Bulalas nilang tila na itulos sa kinatatayuan. "Waiting for you to wash my hair," nakangising sabi nito.
Magpapagupit ka na naman? Ano yan, magpapakalbo ka this time? Masaya siyang makita uli ito, ngunit marami pa itong dapat linawin sa kanya. Gusto ko lang paliguan mong ulo ko. I found it kinda sexy, you know? Your fingers massaging my scalp and your fingers running through my hair. Lumapit na siya dito. Nasaan si Liza? How is she? Nagugulahang tanong niya. She's okay. I left her in a resort in Batangas. Papunta na ang parents niya roon ngayon. Everything will be fine now. Nanatiling nakaupo ito sa reclining chair at nakangiting nakatunghay sa kanya na tila ba nasisiyahang nakatayo siya sa harap nito. Naghihintay naman siyang karugtong ng kwento nito. There will be no wedding anymore, Max. Lalayo na si Liza kay Bernard at binantaan na rin ito ng mga magulang niyang magdedemanda kung patuloy pa rin itong lalapitan si Liza. Thanks God. Tila nabunutan ng 1,000 tinik sa dibdib niya ang sabi niya. Akala ko, nahiya siyang ituloy ang gusto niyang sabihin. Akala mo nagtanong kaming Liza? Tumatawang sabi ni Will. Ngumuso si Max. Masisisi mo ba ako? Bigla na lang kayong tumakas mula sa rehearsal, tapos wala ka man ng tawag sa akin. I'm sorry babe, I've been meaning to call you pero mahigpit ang bilin sa akin ni Liza na huwag mo nang ipaalam kahit kanino ang kinaroroonan niya. She was so scared and confused at that time at kailangan niya ako sa tabi niya. Kaninang tanghali tumawag na siya sa pamilya niya at nagpaliwanag. That's good to hear. Kakausapin ka raw niya pag hindi ka na masyadong galit sa kanya. Sinabi mo pang hindi naman talaga ako galit sa kanya? Well, sumama lang ang loob ko pero lilipas din yun. Masaya na nga ako para sa kanya ngayon. Yeah, I told her that. And so much more. Ngumiti ito ng makahulugan. She told me that I seem to know you so well na higit pa sa pagkakakilala niya sa'yo. And I told her why. Napamulagat si Max. You told her what? That we had... Will blurted a short, low laugh. Come here, my little fire thing. Giyakag nito sa kanya at bahagyang tumayo upang hilahin siya patungo sa kandungan nito. Magpaliwanag ka ng maayos, Will. Kaya kitang lunurin kahit sa lababo lang. Banta niya rito na makaayos na sila ng upo. We made love, sweetheart. It was beautiful and magical and euphoric. At nasaktan ako nung sabihin mo sa akin na ayaw mo nang maulit yon. Kasi nga, nagkamot siya ng batok. Ano ba kasi ang eksaktong nararamdaman mo para sa akin? Kung anong nararamdaman mo para sa akin? Sagot naman ito. Hinampas niya ito sa dibdib. Ang labo mo. Linawin mo kasi kung anong nararamdaman mo para sa akin na magkaintindihan at magkasundo na tayo. Ang dami mong arte. Mahal kita. Nagliwanag ang mukha nito. Naman pala mahal din kita. Bagaman natutuwa, ay kinurutan niya ito ng noo. Totoo? Kumunot din ang noo nito. Bakit? Diskumpiyado ka? Naniniguro lang naman. Well, you heard it. I love you. Only you, Max. I'm so sure of it. At kung ayaw mo pa rin maniwala, papatunayan ko yan sa'yo kahit anong paraan. Siyempre, speechless siya sa sobrang kagalakan. Ang tindi ng pag-asam niya noon na aabot sila sa puntong iyon ni Will. And now, it was happening. He was giving her his love. All hers. At tama pala ako sa akala ko nung iwan kita sa simbahan na mahal mo rin talaga ako. I saw the pain in your face as I was living with Liza. That said it all back there. Sabi pa nito. Nang hindi pa rin siya makapagsalita ay kinabig siya nito at siniil ng halik sa kanyang mga labi. Nag-umpisa ng maglumukot ang mga kamay nila sa katawan ng isa't isa nang matigilan siya. Nandito si Sarcy. Umuwi na yon, sabi nito at inumpisahang kalasin ang botones ng kanyang suot na blouse. Kinasapakat mo siya? Oo. Inayos nito ang pagkakaupo niya. And she was now straddling him and the heat that was emanating from him started to creep up her body. Wait! Pigil niya kay Will nang kinakalas na nito ang hook ng kanyang bra habang nakasubsob ang mukha nito sa kanya. Dismayado nagangat ito ng tingin. Bakit na naman?
Ayokong gawin natin to, Will. Matigas na sabi niya. But we love each other. Umamin ka na, hindi ba? Naguguluhang tanong niya. Yun nga eh, gusto kong pakasalan mo muna ako. I told you, the next time that will we do it, sa honeymoon mo na. Yaya, I remember. Ang arte talaga. Masama ba ang loob mo, pare? Hindi naman sa ganun. I've missed you so terribly. Well, I've missed you too, pero paninindigan ko pa rin ang desisyon ko. Whether you like it or not, kahit pa araw-araw mo pang iparada sa harap ko ang katakam-takam mong katawan. Humalakhak si Will. Okay, fine. He was grinding. Pwede ko bang hingin ng kamay mo sa mama mo kahit sa telepono lang muna? Max let out an excited giggle. Pwedeng-pwede. I want to marry you right away, Max. Hindi na ako makapaghihintay ng matagal na panahon bago kita maangkin muli. Walang problema sa akin. Kahit sa civil lang muna tapos mag-honeymoon tayo sa Australia. Sa totoo lang, hindi na rin siya makapaghintay ng matagal. She wanted to make love to him again very soon. Australia? Wow, I'd like that. Making love in the outback? Yes, hinawakan niya ang kwelyo nito. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Max at Will. At lagi po nating tatandaan, sa isang simpleng pagkakakilala, nagsimula ang kwento ng pusong natutong magmahal muli. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.